Sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng malawak na palayan at makapal na kagubatan, matatagpuan ang isang munting kubo na yari sa kawayan at kogon. Doon naninirahan si Isay, isang dalagang labandera na kilala sa kanyang sipag, kabutihan at tahimik na anyo. Araw-araw, bago pa man sumikat ang araw, bumabangon na si Isay upang mag-igib ng tubig at maghanda para sa kanyang gawain. Bitbit ang kanyang lumang batya, sabong panlaba at ilang damit ng mga kapitbahay, naglalakad siya patungo sa ilog na matatagpuan sa gilid ng baryo. Hindi madali ang kanyang buhay. Ulila na siya mula pagkabata at ang maliit na kinikita niya sa paglalaba ang tanging bumubuhay sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya kailanman nagreklamo. May kakaiba siyang lakas na tila nagmumula sa kanyang puso, isang tahimik na pagtanggap sa kanyang kapalaran. Sa tabi ng ilog ay may isang matandang balete, isang napakalaking puno na tila ba mas matanda pa sa mismong baryo. Ang mga ugat nito ay nakausli sa lupa na parang mga higanting daliri at ang mga sanga nito ay malalapad at makapal na nagbibigay ng lilim kahit sa pinakamainit na araw. Marami sa mga taga-baryo ang umiiwas sa punong iyon. Ayon sa matatanda, ang balete raw ay tirahan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. May mga kwento tungkol sa mga nawawalang bata, mga misteryosong anino at mga bulong sa hangin tuwing gabi. Ngunit para kay Isay, ang punong iyon ay tila naging kanlungan. Tuwing tanghali, matapos ang mahabang oras ng paglalaba, doon siya nagpapahinga. Uupo siya sa ilalim ng balete, ipipikit ang kanyang mga mata at hahayaang haplusin ng malamig na hangin ang kanyang mukha. Hindi siya natatakot, marahil dahil sanay na siya sa pag-iisa. Isang araw, habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng puno, may narinig siyang mahinang yabag. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at napatingin sa paligid. Sa unay wala siyang nakita. Ngunit nang muli siyang kumurap, may isang binatang nakatayo sa di kalayuan. Matangkad ito, maputi ang balat, at may mga matang tila kumikislap sa liwanag ng araw. Nakasuot siya ng kakaibang kasuotan, hindi pangkaraniwan sa mga tao sa baryo. May bahid ng sinauna at kakaibang karektan ang kanyang anyo. Napakunot ang noo ni Isay. "Hindi kita napansin kanina," maingat niyang sabi. Hindi agad sumagot ang binata. Nakatingin lamang ito sa kanya, tila ba pinag-aaralan ng kanyang bawat galaw. "Ako si Kyle." Sa wakas ay sambit nito, mahina ngunit malinaw. May kakaibang lamig ang kanyang tinig, hindi nakakatakot, ngunit hindi rin pangkaraniwan. "Ako naman si Isay," tugon niya. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. "Hindi ka ba natatakot?" tanong ni Kyle. "Sa ano?" Gulat na balik ni Isay. "Sa punong ito," sagot niya, bahagyang itinuro ang balete. Napatingin si Isay sa paligid. "Hindi naman. Dito ako nagpapahinga araw-araw." Napabuntong hininga si Kyle, tila may iniisip na malalim. "Kakaiba ka," sabi niya. "Bakit mo naman nasabi?" Bahagyang ngumiti si Isay. "Karamihan sa mga tao ay umiiwas dito. Ngunit ikaw parang tinatanggap ka ng lugar na ito." Napaisip si Isay sa sinabi ng binata. Hindi niya alam kung paano sasagutin yon. "Siguro dahil wala naman akong ibang mapupuntahan?" Mahina niyang sagot. Muling natahimik si Kael. Sa pagkakataong iyon, napansin ni Isay na tila nag-iiba ang hangin sa paligid. Mas malamig, mas tahimik. Parang may kakaibang presensya na hindi niya maipaliwanag. Ngunit hindi siya nakaramdam ng panganib. Sa halip, may kakaibang kapanatagan. "Pwede ka bang umupo?" tanong niya kay Kael. Bahagyang nag-alinlangan ang binata bago siya dahan-dahang lumapit at umupo sa tabi ni Isay. Mula noon, nagsimula ang kanilang kakaibang pagkakaibigan. Araw-araw, tuwing magpapahinga si Isay sa ilalim ng balete,
naroon si Kael. Minsan ay tahimik lamang silang magkatabi. Minsan naman ay nagkukwentuhan tungkol sa mga bagay na hindi pa naririnig ni Isay. May mga kwento si Kael tungkol sa mga lugar na hindi matatagpuan sa mapa. Mga kagubatang may kumikislap na ilaw, mga ilog na tila umaawit at mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Sa bawat kwento niya, mas lalo pang nahuhumaling si Isay. Ngunit may isang bagay na hindi niya mapaliwanag. Hindi kailanman nagsasalita si Kael tungkol sa kanyang sarili. "May pamilya ka ba?" minsang tanong ni Isay. Saglit na tumahimik si Kael bago sumagot. "Meron." "Saan sila nakatira?" Hindi agad sumagot ang binata. Sa halip, tumingin ito sa puno ng balete. "Malapit lang," sabi niya. Hindi na muling nagtanong si Isay. Ngunit sa kanyang puso, nagsimulang umusbong ang isang kakaibang damdamin. Isang paghanga, isang pag-usisa, at isang pagnanais na mas makilala ang binatang tila nababalot ng lihim. Lumipas ang mga araw, at unti-unting naging mahalaga si Kael sa kanyang buhay. Hindi na lamang siya isang estranghero. Hindi na lamang siya isang kaibigan. May kung anong nag-uugnay sa kanila na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Ngunit kasabay ng paglalim ng kanilang samahan, nagsimula ring magbago ang paligid. May mga pagkakataong tila mas nagiging madilim ang lilim ng balete. May mga bulong sa hangin na hindi maunawaan ni Isay. At sa tuwing uuwi siya, may kakaibang pagod na hindi niya maramdaman noon. Isang gabi, habang siya ay nakahiga sa kanyang kubo, may narinig siyang mahina ngunit malinaw na tinig. "Isay!" Napabalikwas siya. Walang tao sa loob ng kanyang kubo. Ngunit sigurado siya, may tumawag sa kanyang pangalan. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya kung sino iyon. Kinabukasan, mas maaga siyang nagtungo sa ilog. At tulad ng inaasahan niya, naroon si Kael. Nakatayo sa ilalim ng balete, tila ba naghihintay. Ngunit sa pagkakataong iyon, iba ang kanyang anyo. Mas seryoso, mas mabigat ang kanyang mga mata. "Isay," tawag nito. "Ano yun?" tanong niya. Saglit na tumahimik si Kael bago siya tumingin sa mismong puno. "May dapat kang malaman." Biglang bumigat ang pakiramdam ni Isay. Parang may paparating na bagay na hindi niya kayang iwasan. At sa ilalim ng matandang balete, magsisimula ang isang lihim na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Maagang maaga pa lamang ay nasa tabi na ng ilog si Isay. Hindi pa ganap na sumisikat ang araw, ngunit ang manipis na liwanag sa silangan ay sapat upang makita ang mahinang usok na umaangat mula sa mga bubong ng mga bahay sa baryo. Tahimik ang paligid, at tanging lagaslas ng tubig at huni ng mga ibong nagigising ang maririnig. Sa ibang araw, ang ganitong katahimikan ay nakapagpapakalma sa kanyang puso. Ngunit sa umagang iyon, may kabang hindi maipaliwanag na bumabalot sa kanya. Magdamag niyang inisip ang tinig na tumawag sa kanyang pangalan. Hindi iyon panaginip. Hindi iyon bunga ng pagod. Malinaw niyang narinig ang pagbigkas sa kanyang pangalan, at ang paraan ng pagtawag na iyon ay hindi niya malilimutan. "Kael." Bitbit niya ang batya ng maruruming damit, ngunit wari hindi niya namamalayan ang bigat niyon. Sa kanyang isip ay iisa lamang ang tanong. Ano ang nais sabihin ng binata? Ano ang lihim na matagal nitong inililihim sa kanya? Pagdating niya sa matandang balete, nakita na niya agad si Kael. Nakatayo ito sa ilalim ng punong tila isang anino na isinilang mula sa pagitan ng liwanag at dilim. Tahimik lamang ito, at ang mukha nito ay hindi katulad ng dati. Wala roon ang marahang ngiti, ni ang banayad na lambing sa mga mata. Sa halip, mayroon itong anyong mabigat. Tila ba may dalang pa siyang hindi nito nais gawin, ngunit kinakailangang tuparin. Huminto si Isay sa ilang hakbang ang layo. "Maaga ka ngayon," marahan niyang sabi, bagaman alam niyang hindi iyon ang tunay na nais niyang sabihin.
Tumingin si Kael sa kanya. Hindi ako umalis. Napatigil si Isay. Hindi ka umalis? Ulit niya. Umiling ang binata. Nandito lang ako buong gabi. May dumaloy na malamig na kilabot sa batok ni Isay. Saglit niyang pinagmasdan ang paligid. Tahimik ang ilog, tahimik ang mga dahon. Ngunit sa sandaling iyon, ang buong paligid ay tila may itinatagong bagay na hindi niya makita. Bakit? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Kael. Sa halip ay tumingin ito sa mga ugat ng balete, sa lumot na nakadikit sa puno, at sa bahaging tila laging mas madilim kaysa sa karaniwang lilim. Dahil may mga bagay na gumigising kapag dumarating ang gabi, wika nito. At hindi lahat ng iyon ay dapat mapalapit sa iyo. Hindi nakapagsalita agad si Isay. Hindi niya tiyak kung dapat ba siyang matakot sa sinabi ni Kael o kung dapat ba siyang makaramdam ng kapanatagan dahil tila pinoprotektahan siya nito. Ibinaba niya ang batya at marahang umupo sa isang patag na ugat ng puno. Sabihin mo na sa akin ang totoo, sabi niya halos pabulong. Hindi na ako mapapakali kung patuloy mo lang akong paiikutin sa mga salitang kulang. Tumahimik si Kael. Ilang saglit itong nanatiling hindi umiimik, saka siya nilapitan at tumayo sa tapat ni Isay. Kapag sinabi ko sa iyo, ani nito, maaaring magbago ang tingin mo sa akin. Hindi ko alam, sagot ni Isay ng tapat. Ngunit mas mabigat ang hindi ko alam kaysa sa maaaring maramdaman ko matapos kong marinig ang totoo. Pinikit ni Kael ang mga mata nito ng sandali na para bang may matagal ng laban sa kanyang loob na ngayon kailangan na niyang tapusin. Pagmulat nito, tila mas malinaw ang kinang sa kanyang mga mata. Isang liwanag na hindi tila dulot ng araw. Ang punong ito, anya habang marahang inilalapat ang isang palad sa magaspang na puno ng balete, ay hindi lamang isang matandang puno. Napatingin si Isay sa balete. Ito ay isang daanan. Daanan? Mahina niyang tanong. Isang pintuan, sagot ni Kael. Sa isang lugar na hindi nakikita ng karaniwang tao. Sa mundong kapiling ng mga nilalang na matagal nang ikinukwento lamang sa mga bulong, sa mga alamat at sa mga babala ng matatanda. Hindi huminga si Isay ng ilang saglit. Parang unti-unting nawawala ang mga tunog sa paligid. Tanging ang tinig ni Kael ang kanyang naririnig. Anong mga nilalang? Tanong niya, kahit alam na niya sa sarili niya ang sagot. Dahan-dahang bumaling si Kael sa kanya. Mga engkanto. Parang tumigil ang lahat. Nakatitig lamang si Isay sa kanya. May bahagi ng isip niyang nais tumawa, sabihin na imposible iyon, na marahil ay isa lamang iyong kakaibang biro. Ngunit hindi niya nagawa. Sa paraan ng pagtitig ni Kael, sa katahimikan ng paligid, sa napakaraming bagay na hindi niya maipaliwanag sa mga nakaraang araw, alam niyang hindi ito biro. Hindi iyon katang-isip. Hindi iyon pananakot. Iyon ang katotohanan. At ikaw, unti-unti niyang sabi, ako ay isa sa kanila, tugon ni Kael. Napayuko si Isay at saka muling tumingin sa binata. Pilit niyang hinahanapan ng bakas ng kasinungalingan ang mukha nito. Ngunit wala. Hindi maaari, bulong niya. Ikaw ay parang tao. Marami sa amin ang kayang magmukhang tao, ani Kael. Ngunit hindi ibig sabihin yon ay kabilang kami sa inyong daigdig. Napahawak si Isay sa gilid ng batya. Hindi sa dahil gusto niyang kumapit, kundi dahil tila lumulutang ang kanyang pakiramdam. Naalala niya ang mga kwento ng matatanda, ang mga engkantong mapang-akit, ang mga nilalang na nagdadala ng ganda at panganib, ang mga punong hindi dapat gambalain, ang mga lugar na hindi dapat pasukin, at naalala rin niya ang mga gabi ng kakaibang panaginip. Ang mga sandaling tila may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Ang malamig na hanging hindi pangkaraniwan. Ang pakiramdam na may kumikilala sa kanya ang lugar na iyon. Lahat ng iyon ay unti-unting nagkaroon ng anyo.
Bakit mo ako nilapitan? Tanong niya matapos ang mahabang katahimikan. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanilang pag-uusap, nakita ni Isay ang pag-aalinlangan sa mukha ni Kyle. Hindi ako iyon binalak, mahina nitong sabi. Noong una, pinagmamasdan lamang kita. Pinagmamasdan? Oo, araw-araw kang dumarating dito. Hindi ka natatakot. Hindi ka nagpapaalipin sa mga sabi-sabi ng tao sa baryo. Umuupo ka rito na para bang ang punong ito ay isang kaibigan, hindi isang sumpa. Napayuko si Isay. Dahil pagod lang ako sa buhay, tugon niya. At dito lang ako nakahihinga ng maayos. Tiyak iyan ang dahilan kung bakit ka napansin ng puno, sabi ni Kyle. Napatingala siya. Paanong napansin? Muling hinaplos ni Kyle ang puno ng balete. May mga lugar na pumipili. May mga daanang hindi basta nagpapakita sa kahit sino. Ang mundong nasa likod ng punong ito ay hindi basta naaabot. Ngunit may mga tao na minsan, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay natatawag nito. Naramdaman ni Isay na bumigat ang kanyang dibdib. Tinatawag ako? Anya. Oo. At bakit? Hindi agad nakasagot si Kyle. Sa halip ay maraan siyang tinapunan nito ng tinging tila may halong awa at paghanga. Iyan ang hindi ko paganap na alam. Sumimangot si Isay. Hindi mo alam? Hindi lahat ng bagay sa aming daigdig ay malinaw kahit sa aming mga naroroon, sagot niya. May mga kautosang sinusunod. May mga lihim na hindi agad ibinubunyag kahit sa mga katulad ko. Napatingin muli si Isay sa puno. Kanina lamang ay isa lamang itong matandang balete na naging pahingahan niya sa araw-araw. Ngunit ngayon, iba na ang anyo nito sa kanyang paningin. Hindi man nagbago ang puno sa labas, nagbago naman ang kahulugan nito sa kanyang isip. Isa itong pintuan, isang hangganan, isang lihim na matagal nang nakatayo sa gitna ng kanyang karaniwang buhay. May iba pa bang nakakaalam? Tanong niya. May mga matatanda sa baryo na naghihinala, sabi ni Kyle. May ilan na noon pa man ay may alam ng higit sa karaniwan. Ngunit pinili nilang manahimik. Mas mabuti raw iyon kaysa akitin ng kapahamakan. Kung gayon, bakit mo pa sinabi sa akin? Doon sandaling natahimik si Kyle. At sa katahimikang iyon, may sagot nang dumating sa puso ni Isay bago pa man magsalita ang binata. Dahil hindi na kita kayang ilayo, sagot ni Kyle. Mabilis na tumibok ang puso ni Isay. Anong ibig mong sabihin? Sa bawat araw na narito ka, marahan nitong sabi. Mas lumalalim ang ugnayan mo sa lugar na ito. Mas nakikita ka ng aming mundo. Mas nararamdaman ka nito. At habang nangyayari iyon, mas nagiging mahirap para sa akin ang magkunwari na isa lamang akong estranghero. Napayuko si Isay, ngunit hindi dahil sa takot. Hindi rin dahil sa hiya. Kundi dahil naramdaman niyang may katotohanang sumisibol sa pagitan nila na hindi na kayang ikaila. Sa kabila ng lahat ng kababalaghan, sa kabila ng lahat ng pangamba, alam niyang mahalaga si Kyle sa kanya nang higit sa nararapat. At marahil, iyon din ang dahilan kung bakit mas mapanganib ang lahat. Kapag ang isang tao, pagpapatuloy ni Kyle, ay masyadong napalapit sa aming daigdig, nagsisimulang magbago ang kanyang buhay. Minsan, ang kanyang mga panaginip. Minsan, ang kanyang pakiramdam. Minsan pati ang kanyang katawan. Unti-unting nanlamig ang mga kamay ni Isay. Bakit? Tanong niya. Dahil hindi likas sa tao ang manatili sa pagitan ng dalawang mundo, sagot ni Kyle. Maaaring tawagin siya ng aming daigdig, ngunit hindi ibig sabihin niyon ay kaya siyang panatilihing buo. Nanikip ang lalamunan ni Isay. Kaya ba ako tinawag mo kagabi? Oo. Upang balaan ako? Oo. Dahil nasa panganib ako? Hindi agad sumagot si Kyle. Ngunit sapat na ang katahimikan niya upang makuha ni Isay ang sagot.
Nagiinit ang kanyang mga mata, ngunit pinigil niyang maluha. Hindi pa niya ganap na nauunawaan ang lahat, ngunit malinaw sa kanya na ang pakikipagkita niya kay Kael ay hindi lamang isang simpleng pagtatagpo. May mas malalim pang dahilan, may mas malaking puwersang kumikilos, at may kapalit ang bawat paglapit niya sa lihim na mundong iyon. Kung gayon, mahina niyang sabi, dapat ba akong tumigil na sa pagpunta rito? Sa tanong na yon, unang kumislot ang damdamin sa mukha ni Kael. Hindi lamang kalungkutan, kundi isang uri ng sakit na pilit nitong itinatago. Iyan ang dapat kong sabihin, Anito. Iyan ang tama. Ngunit hindi ko masabi. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May mga salitang hindi binibigkas, ngunit unti-unting nagiging malinaw. Si Kael, na nilalang ng isang mundong hindi niya nararapat maabot, ay tila nahuhulog na rin sa kanya. At si Isay, na buong buhay ay sanay sa lungkot at pag-iisa, ay unang beses na nakadama ng pagtinging hindi gawa sa awa, hindi gawa sa pangangailangan, kundi gawa sa tunay na pagkilala. Sino ka talaga sa mundo ninyo? Tanong niya, upang makalayo sa damdaming unti-unting lumulubog sa kanya. Bahagyang huminga ng malalim si Kael, tila nagpasya kung gaano karami ang kaya nitong sabihin. Ako ay isa lamang tagabantay. Tagabantay ng pintuan? Oo. At tungkulin mong tiyaking walang taong makalalapit? Hindi lamang iyan, sabi ni Kael, kundi tiyaking walang maling nilalang ang makakatawid mula sa aming mundo patungo sa inyo. Biglang napaangat ang ulo ni Isay. Maling nilalang? Hindi lahat ng nasa aming daigdig ay maamo, ani Kael. Hindi lahat ay marunong rumespeto sa hangganan. May mga nilalang na naiinggit sa tao. May mga nilalang na naaakit sa kanilang alaala, sa kanilang sigla, sa kanilang buhay. At kapag nakatagpo sila ng taong bukas ang diwa, mas madali silang makalapit. Biglang naalala ni Isay ang mga pagkakataong tila may nararamdaman siyang anino sa paligid. Ang mga sandaling may kakaibang lamig sa kanyang likuran kapag naglalaba siya ng mag-isa. Ang mga gabing tila may nakatitig sa kanya mula sa siwang ng bintana. May nakalapit na ba sa akin? Tanong niya, bahagya ng nanginginig ang tinig. Hindi agad sumagot si Kael. At sa saglit na iyon, alam ni Isay na may mga bagay na nangyari nang hindi niya namamalayan. Meron, mahinang sabi ng binata. Ngunit hindi ko sila hinayaang lumapit ng lubos. Hindi alam ni Isay kung ano ang mas mangingibabaw sa kanyang dibdib, takot o pasasalamat. Bakit mo ako pinoprotektahan? Tanong niya, bagaman alam na rin niya marahil ang sagot. Ngunit gusto niya iyong marinig. Gusto niyang malaman kung ang damdaming sumibol sa kanya ay hindi lamang isang panig na kahinaan. Marahang ibinaba ni Kael ang tingin nito. Sa unang pagkakataon, wari naging marupok ang tahimik nitong tindig. Dahil hindi na kita kayang tignan bilang isa lamang taong dumaraan sa lilim ng punong ito. Humigpit ang kapit ni Isay sa kanyang damit. Hindi niya alam kung bakit sa gitna ng kababalaghang ibinunyag ni Kael, ang mga salitang iyon ang pinakamatinding tumama sa kanya. Sa buong buhay niya, bihira siyang mapansin. Bihira siyang makita nang higit pa sa isang simpleng labandera, isang ulilang babae, isang tahimik na nilalang sa gilid ng baryo. Ngunit sa harap ni Kael, pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanyang buong pagkatao. Hindi lamang sa kanyang hirap, hindi lamang sa kanyang anyo, kundi sa siya mismo. Ngunit kasabay niyon, lalo ring luminaw ang panganib. Hindi ito tama, bulong niya. Hindi malinaw kung kanino iyon para, kay Kael ba o sa kanyang sarili. Alam ko, sagot ni Kael. Hindi ako kabilang sa mundo mo. Alam ko. At ikaw, hindi ka rin naman maaaring maging bahagi ng sa akin. Alam ko rin iyon. Kung gayon, bakit parang hindi niya natapos ang kanyang sasabihin? Sapat na ang tingin ni Kael upang ipagpatuloy iyon sa katahimikan.
Dahil may mga damdaming hindi sumusunod sa hangganan, marahang wika nito. Napapikit si Isay. Gusto niyang tumayo at lumayo. Gusto niyang kalimutan ang lahat. Gusto niyang isipin na isa lamang itong kakaibang panaginip na lilipas din pagsapit ng gabi. Ngunit nang muling dumilat siya, naroon pa rin si Kael. Naroon pa rin ang matandang balete. Naroon pa rin ang ilog, ang umaga, at ang katotohanang ang kanyang buhay ay hindi na katulad ng dati. May papakita ako sa iyo, sabi ni Kael. Bahagyang umurong si Isay. Ano? Isang bagay na makapagpapatunay sa lahat. Napatingin siya sa puno. Ano iyon? Hindi sumagot si Kael. Sa halip ay iniunat nito ang kamay patungo sa isa sa mga nakausling ugat ng balete, sa bahaging madalas niyang sandalan tuwing siya ay nagpapahinga. Noong unay wala siyang nakikitang kakaiba rito, ngunit nang idikit ni Kael ang palad nito sa puno, may marahang pagbabago sa hangin. Ang mga dahon ay tila napigil sa pagkilos. Ang liwanag ng umaga ay tila lumabo. At sa pagitan ng mga ugat sa mismong katawan ng puno, may unti-unting lumitaw na manipis na sinag, hugis bilog, animoy salamin na gawa sa hamog at liwanag. Napahawak si Isay sa dibdib. Sa loob ng makinang nahugis, may tanawing hindi niya maipaliwanag. Hindi iyon ang ilog. Hindi iyon ang baryo. Hindi iyon ang karaniwang kagubatan. May mga halamang kumikislap na tila may sariling buwan sa bawat dahon. May manipis na ulap na mababa sa lupa. May mga puno roong napakataas at singkinang ng pilak sa ilalim ng liwanag na hindi niya matukoy kung araw ba o gabi. Hindi iyon mundo ng tao. Napaatras si Isay ng isang hakbang. Diyos ko, bulong niya. Yan ang pintuan, sabi ni Kael. Nanlalaki ang mga mata ni Isay habang nakatingin sa mahiwagang larawan sa katawan ng balete. Hindi niya alam kung dapat ba siyang humanga o manginig. May kakaibang ganda ang tanawin sa kabila ng pintuan, isang ganda na hindi mapanganib sa unang tingin, ngunit masyadong malalim, masyadong kakaiba, masyadong hindi pang tao. Parang inaakit siya nito. Parang may tahimik na paanyaya. Pwede ba akong... Hindi niya natapos ang tanong. Agad siyang tiningnan ni Kael. Huwag. Ang isang salitang iyon ay sapat upang mapahinto siya. Bakit? Dahil sa sandaling tuluyang tanggapin ka ng pintuan, sabi ni Kael, hindi na magiging ganoon kasimple ang pagbalik. Napatingin si Isay sa makinang nabilog. Kahit hindi niya iyon hinahawakan, ramdam niya ang malamig na tibok na nagmumula rito, na parabang ang mismong hangin sa paligid ay buhay. Pero totoo nga, mahina niyang sabi. Totoo ang lahat. Oo. At sa pag-amin na iyon, tuluyan nang nagbago ang mundo ni Isay. Hindi na sapat ang mga dating paliwanag. Hindi na sapat ang karaniwang buhay na gigising ka, maglalaba, kikita ng kaunti at muling matutulog. May nakabukas ng pinto sa kanyang harapan. Hindi lamang sa puno kundi sa kanyang isip, sa kanyang damdamin at sa hinaharap na hindi niya pa natatanaw. Maya-maya'y unti-unting naglaho ang sinag sa katawan ng balete. Bumalik sa dati ang puno na parang walang nangyari. Ngunit si Isay ay hindi na makababalik sa dati niyang pagkatao. Bakit pakiramdam ko? Tanong niya makalipas ang ilang sandali. Na kahit natatakot ako, gusto ko pa ring malaman ang nasa kabila? Marahang napangiti si Kael, ngunit may lungkot ang ngiting iyon. Dahil yan ang ginagawa ng aming daigdig sa mga pinipili nitong makita, sabi niya. Hindi nito kayo kinukuha sa pamamagitan ng puwersa. Inaakit kayo nito sa pamamagitan ng hiwaga. Pinipili? Ulit ni Isay. Oo. At paano kung ayaw kong piliin nito ako? Kung ganoon, sagot ni Kael, kailangan mong lumayo habang may panahon pa. Muling bumigat ang katahimikan sa pagitan nila. Sa malayo, nagsimulang mag-ingay ang baryo. Unti-unti nang nagigising ang mga tao.
May mga maglalakad na papunta sa bukid. May mga babaeng mag-iigib ng tubig. May mga batang tatakbo sa daan. Ang karaniwang umaga ng tao ay nagpapatuloy. Ngunit para kay Isay, wari na hati na ang kanyang buhay sa dalawa. Ang dating Isay na naniniwalang payak lamang ang kanyang mundo. At ang bagong Isay na nakakita ng pintuan sa likod ng balete. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong niya. Hindi ko alam, tapat na sagot ni Kael. Ngunit mula sa araw na ito, hindi ka naligtas sa pagiging walang alam. Tumango si Isay, kahit hindi niya lubos maintindihan ang ibig sabihin niyon. Inangat niya ang kanyang batya. Kailangan ko nang maglaba, sabi niya. Bagaman parang napakalayo na ng dating kabuluhan ng gawaing iyon. Bahagyang tumabi si Kael upang bigyang daan siya. Ngunit bago siya tuluyang lumakad patungo sa ilog, muli siyang nagsalita. Kael, tumingin ang binata. Kapag lumayo ako rito, sabi ni Isay, mawawala ba ang lahat? Matagal bago sumagot si Kael. Maaaring humina, Anito. Ngunit ang mga bagay na minsan mo nang nakita ay hindi na lubusang nawawala. Tumango si Isay. At sa sagot na iyon, alam niyang ang tunay na pagsubok ay hindi pa nagsisimula. Sapagkat ang pinakadelikadong bagay ay hindi ang makita ang isang lihim, kundi ang magsimulang mahalin ito. Mula sa araw na iyon, tila nagbago ang bawat sandali sa buhay ni Isay. Nagpatuloy pa rin siya sa kanyang gawain bilang labandera. Araw-araw ay bumabangon siya ng maaga, dala ang batya at sabon at nagtutungo sa ilog. Ngunit hindi na tulad ng dati ang kanyang paglalakad. Hindi na yon basta pagpunta sa trabaho. Isa na itong paglapit sa isang lihim na hindi niya kayang iwasan. Sa bawat hakbang niya patungo sa matandang balete, may halong kaba at pananabik ang kanyang dibdib. At sa bawat pagdating niya roon, laging naroon si Kael. Ngunit simula nang ibunyag ni Kael ang katotohanan, may kakaibang distansya na namamagitan sa kanila. Hindi na kasing gaan ng kanilang mga usapan. Hindi na ganoon kadali ang mga ngiti. Parang may hindi nakikitang hangganan na unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Sa kabila niyon, hindi pa rin sila mapalayo sa isa't isa. Isang tanghali, matapos ang ilang oras ng paglalaba, naupo si Isay sa dati niyang kinauupuan sa ilalim ng balete. Nakatanaw siya sa ilog, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar, sa tanawing minsan niyang nasilayan sa loob ng puno. Hindi niya iyon makalimutan. Ang kumikislap na liwanag, ang mga halamang tila buhay, ang pakiramdam na may tumatawag sa kanya mula sa kabilang panig. Iniisip mo pa rin iyon. Napatingin si Isay kay Kael na tahimik na lumapit at umupo sa tabi niya. Paano mo nalaman? Tanong niya. Dahil ganyan din ang naging anyo ng mga mata ng iba noon. Sagot nito. May iba pa? Agad na tanong ni Isay. Sandaling tumahimik si Kael bago sumagot. May mga tao na minsan nang nakakita ng pintuan. At ano ang nangyari sa kanila? Hindi agad sumagot ang binata. Sa halip, tumingin ito sa malayo, sa direksyong tila hindi nakikita ni Isay. May ilan na piniling lumayo, sabi niya. At unti-unting nakalimot. Unti-unti? Oo, hindi agad nawawala ang alaala, ngunit habang tumatagal, humihina ang ugnayan. Napahinga ng bahagya si Isay. At ang iba? Tanong niya. Muling natahimik si Kael. At ang iba, marahan nitong sabi, ay piniling sumunod sa tawag. Hindi na kailangang itanong ni Isay kung ano ang nangyari sa mga iyon. Nararamdaman na niya ang sagot. Hindi na sila bumalik. Bulong niya. Tumango si Kael. Hindi lahat ay kayang bumalik. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Ang dating malamig na simoy ay tila naging mas mabigat, mas tahimik, mas puno ng kahulugan. Kael, mahina niyang sabi, kung sakaling pumasok ako roon,
Ano ang mangyayari sa akin? Dahan-dahang bumaling si Kael sa kanya. Sa mga mata nito, may halong pag-aalala at pag-iingat. Magbabago ka, sagot niya. Paano? Hindi ko masasabi ng buo, ani Kael. Ngunit ang katawan ng tao ay hindi likas na tumagal sa aming daigdig. Maaaring sa una ay wala kang maramdaman. Ngunit habang tumatagal, unti-unting hihina ang iyong lakas. Parang may kumukuha sa iyo, hindi agad-agad, kundi paunti-unti. Napahawak si Isay sa kanyang dibdib. Parang nagkakasakit? Oo, ngunit hindi karaniwang sakit. Isang uri ng pagkasira na hindi nakikita ng karaniwang mata. Naalala ni Isay ang sinabi ni Kael noong nakaraang araw, na ang tao ay hindi maaaring manatili sa pagitan ng dalawang mundo ng matagal. Kung ganoon, bakit may mga pumapasok pa rin? Tanong niya. Dahil sa pagnanais, sagot ni Kael, at sa damdaming hindi kayang pigilan. Napatingin si Isay sa kanya. Hindi niya kailangang itanong kung anong damdamin iyon. Pareho nilang alam. Muling natahimik ang paligid, ngunit sa katahimikang iyon, may kakaibang tunog na unti-unting lumitaw. Isang mahina, halos hindi marinig na bulong. Napakunot ang noo ni Isay. May naririnig ka ba? Tanong niya. Biglang tumayo si Kael. Oo, sagot nito. Mas seryoso na ang tinig. Ang mga dahon ng balete ay hindi gumagalaw, ngunit ang hangin sa paligid ay tila nagiging mas malamig. May kung anong presensya na unti-unting lumalapit, hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Isay! Napalingon siya. Walang tao. Ngunit malinaw ang tawag. Isay! Mas malinaw, mas malapit. Napahawak siya sa braso ni Kael. Narinig mo iyon? Tumango si Kael. Lumayo ka sa puno, utos nito. Ngunit bago pa siya makakilos, may kumislap na bahagyang liwanag sa isa sa mga ugat ng balete. Hindi kasing linaw ng ipinakita ni Kael noong nakaraan, ngunit sapat upang makatawag pansin. At mula sa liwanag na iyon, may tila anyong gumagalaw. Hindi malinaw, hindi buo, ngunit sapat upang malaman na hindi iyon karaniwang anino. Nanlamig ang buong katawan ni Isay. Ano iyon? Nanginginig niyang tanong. Hindi agad sumagot si Kael. Sa halip, humakbang ito pasulong, bahagyang hinaharangan si Isay. Isang nilalang mula sa kabilang panig, sagot nito. Hindi ito dapat narito. Parang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila. Muling narinig ni Isay ang bulong. Isay, lumapit ka. Napapikit siya. Ang tinig ay hindi nakakatakot. Sa halip, parang may halong pangaakit. Parang may nag-aanyaya sa kanya na lumapit, na huwag matakot, na sumunod lamang. Kael, mahina niyang sabi. Huwag kang makikinig. Mabilis na sagot ng binata. Hindi lahat ng tumatawag sa iyo ay may mabuting layunin. Ngunit sa kabila ng babala, may bahagi ng puso ni Isay na gustong lumapit. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Hindi niya kilala ang tinig, ngunit parang may kakaibang pamilyar na pakiramdam dito. Parang matagal na siyang hinihintay. Isang hakbang. Iyon lamang ang nagawa niya bago siya nahawakan ni Kael sa pulso. Isay, marinitong sabi. Tumigil ka. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, tila nabasag ang mahiwagang hatak ng tinig. Parang bigla siyang nagising mula sa isang malalim na pagkakahimbing. Ano? Ano ang nangyari sa akin? Tanong niya, hingal na hingal. Tinatawag ka, sagot ni Kael, at sinubukan kang akitin. Muling kumislap ang liwanag sa ugat ng balete, ngunit sa pagkakataong iyon, inilapit ni Kael ang kanyang kamay sa puno. May kakaibang enerhiyang dumaloy mula sa kanya at unti-unting naglaho ang liwanag. Kasabay niyon, nawala ang bulong. Muling bumalik ang karaniwang tunog ng ilog at hangin.
Ngunit ang takot ay naiwan sa dibdib ni Isay. "Bakit ako?" tanong niya. "Dahil bukas ka," sagot ni Kael. "Dahil nakita ka na ng aming mundo. Ngunit sabi mo, pinoprotektahan mo ako. At ginagawa ko iyon." Marin niyang sagot. "Ngunit hindi ko kayang bantayan ang lahat ng sandali." Napaupo si Isay sa lupa, tila nawalan ng lakas. Ngayon ay malinaw na sa kanya. Hindi lamang si Kael ang naroroon sa likod ng balete. Hindi lamang kagandahan ang naghihintay sa kabilang panig. May mga nilalang na maaaring magdala ng panganib. Mga nilalang na kayang umakyat, manghikayat, at maaaring sumira sa kanya. "Hindi ako ligtas," bulong niya. Tahimik na lumapit si Kael at lumuhod sa harap niya. "Habang lumalapit ka sa mundong ito," sabi niya, "lalo kang nakikita ng iba." Napatingin si Isay sa kanya. May halong luha sa mga mata. "Kung gayon, ano ang dapat kong gawin?" Matagal bago sumagot si Kael. At sa bawat sandaling lumilipas, tila mas bumibigat ang sagot na kailangan niyang ibigay. May dalawang landas, sa wakas ay sabi niya. Tuluyang lumayo o tuluyang lumapit. Napapikit si Isay. Parang napakabilis ng lahat. Kahapon lamang ay isa siyang simpleng labandera. Ngayon tila nasa pagitan na siya ng dalawang mundong parehong hindi niya ganap na nauunawaan. "Hindi ba pwedeng manatili lang ako rito?" tanong niya, halos nagmamakaawa. Umiling si Kael. Hindi sa mahabang panahon. Muling bumigat ang katahimikan. Sa malayo, naririnig ang mga tawanan ng mga bata sa baryo. Ang tunog ng normal na buhay na dati niyang kinabibilangan. At dito, sa ilalim ng balete, naroroon ang isang lihim na handang baguhin ang lahat. "Kael," mahina niyang sabi, "kung pipiliin kong lumayo, mawawala ka ba?" Hindi agad sumagot ang binata. At sa saglit na iyon, alam na ni Isay ang sagot. "Maaaring hindi na kita makita," sa wakas ay sabi ni Kael. Tumulo ang isang luha mula sa mata ni Isay. Hindi niya inasahan na sa maikling panahong nakilala niya ang binata, ganito kabigat ang magiging kahulugan nito sa kanyang buhay. "Kung pipiliin kong lumapit," tanong niya. Mas lalong naging mabigat ang katahimikan. "Maaaring manatili ako sa tabi mo," sagot ni Kael. Ngunit hindi ko matitiyak ang mangyayari sa iyo." Napayuko si Isay. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naharap siya sa isang desisyon na hindi lamang tungkol sa kabuhayan, hindi lamang tungkol sa araw-araw na pakikipaglaban, kundi tungkol sa mismong kapalaran ng kanyang pagkatao. At sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi na siya ang dating Isay. Dahil minsan na niyang narinig ang tawag ng lihim. At ang mga tawag na iyon, kapag narinig na, ay hindi na madaling kalimutan. Mula sa araw na iyon, hindi na naging payapa ang mga sumunod na araw ni Isay. Bagaman pilit niyang ipinagpapatuloy ang kanyang pang-araw-araw na gawain, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago sa kanyang sarili. Sa simula ay tila simpleng pagod lamang. Mas mabigat ang kanyang mga braso habang nagkukusot ng damit. Mas mabilis siyang hingalin at mas madalas siyang mapaupo upang magpahinga. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang may kakaiba sa kanyang nararamdaman. Hindi iyon pangkaraniwang pagod. May mga sandaling tila lumalamig ang kanyang mga kamay kahit mainit ang sikat ng araw. May mga pagkakataong parang may humihila sa kanyang dibdib. Hindi masakit, ngunit may bigat na hindi maipaliwanag. At higit sa lahat, ang kanyang mga panaginip ay nagsimulang magbago. Sa gabi, hindi na lamang siya basta natutulog. Nakikita niya ang lugar sa kabila ng balete. Madalas siyang nananaginip ng kagubatang may kumikislap na liwanag, ng mga punong tila humihinga, at ng hangin na may dalang mga bulong na hindi niya maintindihan. Sa kanyang panaginip, naroon siya, naglalakad, tumitingin, at tila hinahanap ang isang bagay na hindi niya matukoy.
At sa bawat paggising niya, may kakaibang pangungulila sa kanyang dibdib. Parang may naiwan siya sa lugar na iyon. Parang may bahagi ng kanyang sarili na hindi naganap na naririto sa mundong kinagisnan niya. Isang umaga, habang siya ay naglalaba sa ilog, bigla siyang napahinto. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang tubig na kanina'y malinaw ay tila nag-iba ang anyo. Sa kanyang paningin, saglit itong naging mas malalim ang kulay. Parang may aninong gumagalaw sa ilalim. Napapikit siya at marahang umiling. Nang muli niyang iminulat ang kanyang mga mata, bumalik sa dati ang tubig. Ngunit ang pakiramdam ay naiwan. Isay. Napalingon siya. Naroon si Kael, nakatayo sa ilalim ng balete, ngunit hindi ito lumalapit. Nakatingin lamang ito sa kanya, tila may hinahanap sa kanyang mukha. Mabilis na lumapit si Isay. "Kael," tawag niya. "May gusto akong sabihin sa iyo." Ngunit bago pa siya makapagsalita, naunahan na siya ng binata. "May nararamdaman ka na?" Hindi iyon tanong. Napahinto si Isay. "Oo," mahina niyang sagot. "Paano mo nalaman?" "Dahil nagsisimula na ang pagbabago." Nanikip ang dibdib ni Isay. "Ganito ba talaga kabilis?" tanong niya. "Hindi para sa lahat," sagot ni Kael. "Ngunit para sa mga pinipili ng aming daigdig." "Oo." Napaupo si Isay sa isang bato. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. "Hindi pa naman ako pumapasok sa pintuan," sabi niya. "Bakit parang naaapektuhan na ako?" Dahan-dahang lumapit si Kael at tumayo sa kanyang harapan. "Hindi kailangang pumasok upang matawag," sagot niya. "Minsan, sapat na ang paglapit, sapat na ang pagtingin, sapat na ang pagtanggap sa posibilidad." Napayuko si Isay. "Kung ganoon mali ang ginawa ko," bulong niya. "Hindi," mabilis na sabi ni Kael. "Hindi mali ang makakita, hindi mali ang magtanong, ngunit ang manatili sa pagitan, iyon ang mapanganib." Tahimik na nagpatuloy ang daloy ng ilog. Ang mga ibon ay patuloy sa kanilang paglipad. Ang araw ay patuloy sa pag-akyat sa langit. Ang baryo ay patuloy sa paggising. Ngunit sa loob ni Isay, may unti-unting nagigiba. "Kael," mahina niyang sabi, "may isa pa akong napansin." Tumingin ang binata. "Mas naririnig ko na sila." "Ang mga bulong?" tanong ni Kael. Tumango si Isay. "Kahit hindi ako natutulog," sabi niya. "Kahit nasa kubo ako. Minsan, sa pagitan ng hangin, parang may mga tinig na hindi ko maintindihan. At minsan, huminto siya sandali. Parang tinatawag nila ako." Naging seryoso ang mukha ni Kael. "Hindi na dapat iyon mangyari," sabi niya. "Bakit?" "Dahil ibig sabihin niyan," sagot niya, "mas lumalalim na ang iyong ugnayan." Napahawak si Isay sa kanyang ulo. "Hindi ko ito gusto," sabi niya. "Natatakot ako." Lumuhod si Kael sa harap niya. "Tingnan mo ako," sabi nito. Dahan-dahang itinaas ni Isay ang kanyang mga mata. "Narito ako," ani Kael. "Hindi kita pababayaan." Sa sandaling iyon, bahagyang nabawasan ang bigat sa dibdib ni Isay. Ngunit hindi iyon sapat upang tuluyang mawala ang takot. "May paraan pa ba para huminto ito?" tanong niya. Matagal bago sumagot si Kael. "Mayroon," anya. "Ngunit hindi madali." "Ano iyon?" "Kailangan mong lumayo sa lugar na ito," sagot niya. "At iwasan ang anumang maaaring magpalakas ng ugnayan mo sa aming daigdig." Napapikit si Isay. "Gaano katagal?" "Hanggang sa humina ang tawag." "Gaano katagal iyon?" "Hindi ko alam." Muling nanikip ang dibdib ni Isay. Ang ibig sabihin nito ay kailangan niyang iwan ang balete. Kailangan niyang iwan si Kael. "Kung hindi ko gagawin?" tanong niya. Kahit alam na niya ang sagot. "Lalala ang iyong kalagayan," sagot ni Kael.
At darating ang oras na hindi mo na kayang pigilan ang sarili mong lumapit. Tahimik na tumulo ang luha ni Isay. Hindi niya akalaing darating ang araw na ang isang bagay na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ang balete, ay magiging dahilan ng kanyang paghina. Hindi ko kayang mawala ka, bulong niya. Saglit na natigilan si Kael. At hindi ko kayang makita kang nasasaktan, sagot nito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa katahimikan ng sandaling iyon, mas malinaw pa sa anumang salita ang kanilang nararamdaman. Ngunit kasabay niyon, mas malinaw din ang panganib. Kung pipiliin kong manatili, sabi ni Isay, lalo ba akong manghihina? Oo. At kung lalayo ako, maaaring gumaling ka. Ngunit mawawala ka. Maaaring ganoon. Napayuko si Isay. Sa kanyang buong buhay, wala siyang naging maraming pagpipilian. Kadalasan, tinatanggap niya lamang ang kung ano ang ibinibigay ng kapalaran. Ngunit ngayon, nasa harap niya ang isang desisyon na kailangan niyang pag-isipan. At alinman sa piliin niya, may kapalit. Maya-maya, marahan siyang tumayo. Kailangan ko munang umuwi, sabi niya. Tumango si Kael. Ngunit bago siya tuluyang umalis, muli siyang tumingin sa binata. Kung lalayo ako, mahina niyang sabi, aalalahanin mo pa rin ba ako? Hindi agad sumagot si Kael. Ngunit sa paraan ng pagtitig nito sa kanya, sapat na ang sagot. Hindi kita makakalimutan, wika nito. At sa mga salitang iyon, mas lalong bumigat ang kanyang dibdib. Dahan-dahang tumalikod si Isay at nagsimulang maglakad palayo sa ilog. Sa bawat hakbang niya, parang may humihila sa kanya pabalik. Parang may bahaging ayaw kumawala. Ngunit pinilit niyang magpatuloy. Hindi siya lumingon. Hindi siya tumigil. Hanggang sa tuluyan niyang marating ang landas patungo sa baryo. Ngunit kahit nakalayo na siya, hindi nawala ang pakiramdam na may sumusunod sa kanya. Hindi bilang anino, kundi bilang tawag. Isang tawag na unti-unting lumalakas. At sa kanyang bawat paghinga, naramdaman niyang may isang bagay na unti-unting kumakapit sa kanya. Isang bagay na hindi niya makita. Ngunit unti-unting sumasakop sa kanyang pagkatao. Pagsapit ng gabi, nahiga si Isay sa kanyang higaan. Pilit ipinipikit ang kanyang mga mata. Lalayo ako, bulong niya sa sarili. Kailangan kong lumayo. Ngunit kahit sabihin niya iyon, hindi niya mapigilan ang pag-alala kay Kael. Sa kanyang ngiti, sa kanyang tinig, sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. At higit sa lahat, sa mundong minsan niyang nasilayan, unti-unti siyang nakatulog. At muli, naroon siya. Sa kagubatan ng liwanag. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya nag-iisa. May mga anyo sa paligid. Hindi malinaw. Hindi ganap na tao. Ngunit nakatingin sa kanya. At sa gitna ng mga iyon, may isang tinig na mas malinaw kaysa sa iba. Lumapit ka. Biglang napamulat si Isay. Hingal na hingal. Basa ng pawis ang kanyang noo. At sa kanyang dibdib, naroon ang isang katotohanang hindi niya na maitatanggi. Hindi na lamang siya tinatawag. Unti-unti na siyang kinukuha. Kinabukasan, hindi na nagtungo si Isay sa ilog. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nanatili siya sa kanyang kubo kahit sumikat na ang araw. Nakaupo lamang siya sa gilid ng kanyang higaan, tahimik na nakatanaw sa siwang ng bintana habang ang liwanag ay unti-unting pumapasok sa loob. Naririnig niya ang mga karaniwang tunog ng baryo, ang mga yabag ng mga taong papunta sa bukid, ang usapan ng mga kapitbahay, ang huni ng mga ibon. Lahat ay katulad ng dati. Ngunit siya ay hindi na katulad ng dati. Mahigpit niyang hawak ang laylayan ng kanyang damit, tila ba pinipilit niyang manatili sa mundong ito sa pamamagitan ng simpleng pagkapit sa isang bagay na pamilyar. Kailangan kong lumayo, bulong niya sa sarili.
Naalala niya ang sinabi ni Kael na iyon lamang ang paraan upang humina ang ugnayan, na kung magpapatuloy siya sa paglapit sa balete, lalo lamang lalala ang kanyang kalagayan. Ngunit sa bawat sandaling iniisip niyang hindi na siya pupunta roon, may kakaibang sakit na sumisiksik sa kanyang dibdib. Hindi iyon sakit ng katawan, kundi sakit ng pagkawala. Lumipas ang buong umaga na hindi siya lumabas. Sa halip na maglaba, sinubukan niyang maglinis ng kubo, mag-ayos ng kanyang mga gamit, at maghanap ng anumang gawain na maaaring magpalimot sa kanya sa mga nangyari. Ngunit sa bawat galaw niya, may tila kulang. Parang may bahagi ng kanyang araw na nawawala. At habang lumilipas ang oras, mas lalong lumalakas ang isang pakiramdam. Isang tahimik ngunit matibay na paghila sa kanya pabalik sa ilog. Pagsapit ng tanghali, hindi na niya napigilan ang sarili. Tumayo siya at lumabas ng kubo. Hindi niya dinala ang kanyang batya. Hindi siya maglalaba. Gusto lamang niyang makita ang lugar mula sa malayo kung maaari upang mapawi ang pangungulila. Ngunit habang naglalakad siya, napansin niyang parang mas mabigat ang kanyang mga hakbang. Ang hangin ay tila mas malamig. At sa pagitan ng mga puno sa daan, may mga sandaling parang may gumagalaw na anino sa gilid ng kanyang paningin. Mabilis siyang huminto. Huminga siya ng malalim at tumingin sa paligid. Wala. Walang kahit ano. Ngunit hindi nawala ang pakiramdam. Hindi ako dapat pumunta roon. Bulong niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nagpatuloy siya sa paglalakad. Hindi niya namalayan kung kailan siya tuluyang napalapit sa ilog. At bago pa niya ito maunawaan, naroon na siya. Nakatayo sa di kalayuan mula sa matandang balete. Napahinto siya. Hindi siya lumapit. Hindi siya gumalaw. Tinitigan lamang niya ang puno na parabang ito ay isang lihim na ayaw niyang tuluyang harapin, ngunit hindi niya kayang talikuran. Tahimik ang paligid. Ngunit sa katahimikan na iyon, may isang presensyang agad niyang naramdaman. Isay. Napapikit siya. Kilalang kilala niya ang tinig na iyon. Pagdilat niya, naroon si Kael. Nakatayo sa ilalim ng balete, nakatingin sa kanya. May lungkot sa mga mata nito. Akala ko hindi ka darating, sabi niya. Hindi agad sumagot si Isay. Sa halip, nanatili lamang siyang nakatayo, tila may hindi nakikitang hangganan sa pagitan nila. Hindi ako lalapit, sa wakas ay sabi niya. Tumango si Kyle na para bang inaasahan na niya iyon. Maganda iyan, sagot nito, bagaman may halong kirot ang tinig. Sinusubukan kong sundin ang sinabi mo, dagdag ni Isay. Ayokong lumala ang lahat. Tahimik na tumingin si Kael sa kanya. At ako, sabi nito, ay sinusubukan ding gawin ang tama. Muling natahimik ang paligid. Sa pagitan nila ay may distansyang hindi lamang sukat ng hakbang, kundi sukat ng desisyong kailangan nilang panindigan. Kamusta ka? Tanong ni Kael. Bahagyang napangiti si Isay, ngunit hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Hindi maganda, tapat niyang sagot. Pakiramdam ko, may nawawala sa akin. Saglit na napapikit si Kael, tila nahirapang marinig iyon. Iyon ang epekto ng paglayo, sabi nito. Sa simula, masakit. Masakit nga, bulong ni Isay. Parang may hinahanap ang puso ko na hindi ko na maabot. Dahil nasanay ka na sa presensya ng lugar na ito, sagot ni Kael. At hindi nito natapos ang sasabihin. Ngunit alam ni Isay ang nais nitong ipahiwatig. At ikaw, dugtong niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang nagsalita. Ngunit sa katahimikan, mas malinaw pa sa anumang salita ang kanilang damdamin. Maya-maya, napatingin si Isay sa balete. Hindi na kumikislap ang puno. Wala siyang nakikitang liwanag. Ngunit nararamdaman niya ang presensya nito. Isang tahimik na paanyaya na hindi niya maipaliwanag. Mas tahimik ngayon, sabi niya.
Oo, tugon ni Kael, dahil lumalayo ka. Napabuntong hininga si Isay. Kung patuloy kong gagawin ito, mawawala ba ang lahat? Maaaring humina, sagot ni Kael. Ngunit ang alaala, mananatili. Pati ikaw? Hindi agad sumagot si Kael. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya kailangang marinig ang sagot. Alam niyang kahit pilitin niyang kalimutan, hindi mawawala si Kael sa kanyang puso. Biglang nanlamig ang hangin. Napakunot ang noo ni Isay. May nararamdaman ka ba? Tanong niya. Agad na tumayo si Kael ng tuwid. Oo, sagot nito. Ang katahimikan ng paligid ay biglang naging kakaiba. Parang may kung anong nagbago. Parang may bagong presensya na pumasok. Hindi tulad ng dati, hindi ito mahina o malayo. Mas mabigat, mas malinaw, mas mapang-akit. Isay, muling narinig ni Isay ang bulong. Ngunit sa pagkakataong iyon, mas malinaw ito. Mas malapit. Parang nasa likuran lamang niya. Mabilis siyang napalingon. Wala. Ngunit nang muli siyang tumingin sa balete, may nakita siyang bahagyang liwanag na unti-unting lumilitaw sa pagitan ng mga ugat. Hindi ito dapat mangyari, mahina, ngunit mariing sabi ni Kael. Bakit? Tanong ni Isay, kinakabahan. Dahil lumalayo ka na, sagot nito. Hindi dapat lumalakas ang tawag. Unti-unting lumakas ang liwanag. At mula rito, may aninong muling nabuo. Mas malinaw kaysa dati. Mas buo. Parang may anyong humano. Hindi ganap na tao. Ngunit may hugis na sapat upang makilala. Nanlamig ang buong katawan ni Isay. Ano iyon? Bulong niya. Hindi agad sumagot si Kael. Ngunit sa paraan ng pagtitig nito sa nilalang, malinaw na hindi ito isang simpleng pangyayari. Hindi ito basta nilalang, sabi nito. May layunin ito. Unti-unting umusad ang anyo palabas ng liwanag. At sa bawat galaw nito, mas nagiging malinaw ang kanyang anyo. Maputla. Mahaba ang buhok. At may mga matang tila walang laman, ngunit puno ng pagnanasa. Isay. Muli nitong tawag. Napahakbang si Isay pabalik. Ngunit may bahagi ng kanyang sarili na tila hinahatak palapit. Parang may kamay na hindi niya makita na kumakapit sa kanyang kalooban. Huwag kang lalapit, sigaw ni Kael. Ngunit ang tinig ng nilalang ay mas malakas sa kanyang isip. Dito ka. Mas magiging buo ka. Napapikit si Isay. Tumigil ka! Sigaw ni Kael. Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga dahon ng balete ay kumaluskos. At sa isang iglap, inilagay ni Kael ang kanyang kamay sa pagitan ni Isay at ng nilalang. May liwanag na sumiklab mula sa kanyang palad. Hindi maliwanag tulad ng araw, ngunit sapat upang itabo ang anyo. Napatras ang nilalang. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, muling tumingin ito kay Isay. At sa tinging iyon, may mensaheng naiwan. Hindi ito susuko. Unti-unting naglaho ang liwanag. Nawala ang anyo. At muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Nanatiling nakatayo si Isay, nanginginig. Ano iyon? Tanong niya. Halos hindi na marinig. Isa sa mga nagnanais sa iyo. Sagot ni Kael. Bakit ako? Dahil nakikita ka nila bilang tulay, sagot niya. 100. Napahawak si Isay sa kanyang dibdib. Hindi ko na kaya ito, bulong niya. Lumapit si Kael, ngunit hindi masyadong malapit. Nandito ako, sabi nito. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi sapat ang presensya nito upang maibsan ang takot ni Isay. Dahan-dahan siyang umatras. Kailangan ko talagang lumayo, sabi niya. Tumango si Kael. At kailangan kitang hayaan, sagot nito.
Nagtagpo ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon sa araw na iyon. May lungkot, may pangungulila, at may takot sa kung ano ang darating. Tumalikod si Isay, at sa pagkakataong iyon, hindi na siya tumigil, hindi na siya lumingon, hindi na siya nag-alinlangan. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo, mas lalo niyang naramdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Dahil kahit lumalayo siya sa panganib, lumalayo rin siya sa isang bagay na unti-unti na niyang minamahal. Lumipas ang mga araw na pilit iniiwasan ni Isay ang ilog at ang matandang balete. Hindi na siya nagtungo roon kahit isang beses. Sa halip, naghahanap siya ng ibang mapaglalabhan, isang maliit na sapa sa dulo ng baryo na bihirang puntahan ng iba. Hindi ito kasing linaw o kasing lawak ng ilog, ngunit sapat upang magpatuloy ang kanyang kabuhayan. Sa simula, inakala niyang iyon na ang solusyon, na kapag lumayo siya, unti-unting hihina ang lahat. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa bawat araw na lumilipas, lalong bumibigat ang kanyang katawan. Mas mabilis siyang mapagod. Ang dati niyang lakas ay tila unti-unting nawawala. Kahit ang simpleng pagbuhat ng batya ay nagiging mahirap. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nagkukusot ng damit at madalas ay napapaupo siya sa gilid ng tubig upang magpahinga. Ngunit ang pinakanakakatakot ay hindi ang kanyang katawan, kundi ang kanyang isip. Hindi na siya kailangang matulog upang makita ang kakaibang mundo. Minsan, habang siya ay nakaupo at naglalaba, bigla niyang nakikita ang refleksyon ng tubig na hindi tumutugma sa kanyang paligid. Sa halip ng malinaw na langit at mga dahon, may mga aninong gumagalaw. Mahahaba, payat, at tila may sariling buhay. Napapapikit siya agad. Ngunit kapag muli niyang iminulat ang kanyang mga mata, naroon pa rin ang kakaibang imahe sa kanyang alaala. Hindi ito nawawala, bulong niya sa sarili. Isang hapon, habang pauwi siya mula sa sapa, bigla siyang napahinto sa gitna ng daan. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran kahit wala namang ihip ang hangin sa paligid. At narito ka na naman. Napalingon siya. Walang tao. Ngunit malinaw ang tinig. Hindi ito kay Kael. Mas malamig. Mas mabigat. Hindi ka dapat nandito, nanginginig niyang sabi. Tahimik lamang ang paligid. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, may aninong gumalaw sa pagitan ng mga puno. Mabilis siyang naglakad. Hindi na siya lumingon. Hindi na siya tumigil. Hanggang sa makarating siya sa kanyang kubo, hingal na hingal at nanginginig ang buong katawan. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Hindi na ako babalik, paulit-ulit niyang sabi. Hindi na ako babalik. Ngunit kahit sabihin niya iyon, nararamdaman niyang hindi pa rin siya tuluyang ligtas. Kinagabihan, mas lalo siyang hindi mapakali. Hindi siya makatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, may mga larawang biglang pumapasok sa kanyang isip. Mga mata na nakatingin sa kanya, mga kamay na tila umaabot, at ang pintuan sa balete na unti-unting bumubukas. Napaupo siya sa kanyang higaan. Kael, bulong niya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa lahat ng takot na bumabalot sa kanya, ang pangalan ni Kael ang tanging nagbibigay sa kanya ng kahit kaunting lakas. Ngunit wala si Kael. At iyon ang pinakamasakit. Maya-maya, napahawak siya sa kanyang dibdib. May kakaibang kirot. Hindi matindi, ngunit sapat upang maramdaman niyang may mali. Parang may unti-unting kumakain sa kanyang lakas mula sa loob. Huminga siya ng malalim, ngunit hindi iyon sapat upang mawala ang pakiramdam. Ganito ba ang sinasabi niya? Pulong niya. Naalala niya ang sinabi ni Kael na ang katawan ng tao ay hindi likas sa mundong iyon. Na kahit hindi siya tuluyang pumasok, ang ugnayan pa lamang ay sapat upang magsimula ang pagbabago. At ngayon, nararanasan na niya iyon. Kinabukasan,
Hindi na siya nakabangon agad. Nanatili siya sa kanyang higaan, pakiramdam ay napakabigat ng kanyang katawan. Kahit ang pagbangon ay tila isang napakahirap na gawain. Hindi ako ganito noon, mahina niyang sabi. Pinilit niyang bumangon. Unti-unti siyang tumayo, ngunit agad siyang napahawak sa dingding nang siya ay mahilo. Hindi maaari. Sa salamin na yari sa lumang metal na nakasabit sa kanyang kubo, nakita niya ang kanyang sarili. Maputla. Mas maputla kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay tila mas malalim ang hukay at ang kanyang balat ay may kakaibang lamig. Parang may unti-unting kumukupas sa kanya. Nanlumo siya. Hindi ko kayang ganito, bulong niya. Hindi na niya kayang itanggi. Hindi sapat ang paglayo. Hindi sapat ang pagtatago. May isang bagay na patuloy na kumakapit sa kanya kahit wala siya sa tabi ng balete. At habang lumilipas ang oras, lalo lamang itong lumalakas. Pagsapit ng hapon, hindi na niya kinaya. Kahit alam niyang mali, kahit alam niyang mapanganib, hindi niya napigilan ang sarili. Kailangan niyang makita si Kael. Kailangan niyang maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya. At marahil, kailangan niya ng tulong. Dahan-dahan siyang lumabas ng kubo. Mahina ang kanyang katawan, ngunit matibay ang kanyang pasya. Sa bawat hakbang niya patungo sa ilog, mas lalo niyang naramdaman ang kakaibang paghila. Hindi na ito katulad ng dati. Mas malakas, mas malinaw. Parang may humihila sa kanya mula sa loob. At sa bawat hakbang, parang mas nagiging magaan ang kanyang pakiramdam. Hindi dahil gumagaling siya, kundi dahil papalapit siya sa pinagmumulan ng lahat. Sa malayo, nakita na niya ang balete. At sa ilalim nito, naroon si Kael. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ito nag-iisa. May isa pang anyo sa likod nito. Hindi malinaw, ngunit sapat upang magdulot ng takot. Napahinto si Isay. Kael, mahina niyang tawag. Mabilis na napalingon ang binata. At sa sandaling makita siya nito, agad itong lumapit. Bakit ka bumalik? Tanong nito, halatang nag-aalala. Hindi ko na kaya, sagot ni Isay. Halos bumigay ang kanyang katawan. May nangyayari sa akin. Agad siyang sinalo ni Kael bago pa siya tuluyang bumagsak. Mas lumala ka, sabi nito. Oo, mahina niyang sagot. Kahit lumayo ako, hindi tumigil. Naging mabigat ang mukha ni Kael. Dahil nagsimula na, anito. Napatingin si Isay sa kanya. May paraan pa ba? Tanong niya. Matagal bago sumagot si Kael. At sa bawat sandaling lumilipas, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng sagot. Mayroon, sa wakas ay sabi nito. Ano yon? Tumingin si Kael sa balete. At hindi mo yon magugustuhan. Nanikip ang dibdib ni Isay. Ano ang ibig mong sabihin? Kung hindi na kayang pigilan, sabi ni Kael, may isang paraan upang iligtas ang iyong buhay. Ano iyon? Ang tuluyang pagtawid. Parang tumigil ang mundo. Napaatras si Isay. Hindi, bulong niya. O kaya, dugtong ni Kael, ang tuluyang pagputol ng ugnayan. Paano? Sa pagkakataong iyon, hindi agad sumagot si Kael. At sa kanyang katahimikan, naramdaman ni Isay ang mas mabigat na kahulugan ng ikalawang pagpipilian. Kung puputulin ko, mahina niyang sabi, ano ang mangyayari? Dahan-dahang tumingin si Kael sa kanya. Maaaring mawala ang lahat ng alaala mo tungkol sa amin. Nanlaki ang mga mata ni Isay. Pati ikaw? Tumango si Kael. At sa isang iglap, parang mas masakit pa iyon kaysa sa sakit ng kanyang katawan. Mas masakit pa kaysa sa takot. Hindi ko kaya, bulong niya. At kung tatawid ka, sabi ni Kael, maaaring hindi ka na makabalik. Muling natahimik ang paligid. Dalawang landas, dalawang kapalit.
At pareho ay may mawawala. Napapikit si Isay. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang takot ang kanyang nararamdaman, kundi isang desisyong unti-unting bumibigat sa kanyang puso. Sa likod ng kanyang paghingal, sa gitna ng kanyang panghihina, isang katotohanan ang malinaw. Hindi na siya maaaring manatili sa gitna. Tahimik ang paligid sa ilalim ng balete, ngunit sa katahimikang iyon ay tila may nakatagong unos na handang sumiklab anumang sandali. Nakasandal si Isay sa bisig ni Kael. Mahina ang paghinga at nanginginig ang katawan. Ramdam niya ang lamig na hindi dulot ng hangin kundi ng kung anong puwersang unti-unting kumakapit sa kanya. Sa likod ni Kael, naroon pa rin ang aninong kanina pa niya napansin. Hindi ito gumagalaw, ngunit hindi rin ito nawawala. Parang naghihintay lamang. Ano iyon? Mahina niyang tanong, pilit pinatatag ang sarili. Bahagyang humarap si Kael sa likuran niya, tila tinitiyak ang presensya ng nilalang. Isa sa mga nagmamasid, sagot nito. Hindi pa ito tuluyang lumalapit dahil narito ako. Ngunit hindi iyon magtatagal. Nanikip ang dibdib ni Isay. Bakit parang mas malakas na sila ngayon? Tanong niya. Dahil papalapit ka na sa hangganan, sagot ni Kael, at nararamdaman nila iyon. Unti-unting tumingin si Isay sa balete. Sa unang pagkakataon, hindi lamang siya nakakakita ng isang puno. Nakikita niya ang isang pintuan na halos handa nang bumukas para sa kanya. At kung tatawid ako, mahina niyang sabi. Magiging bahagi ka ng aming mundo, tugon ni Kael. At kung hindi, masisira ang katawan mo o tuluyang mawawala ang alaala mo sa lahat ng ito. Napapikit si Isay. 2 landas. Parehong masakit. Parehong may kapalit. Ngunit isa lamang ang maaari niyang piliin. Kael, mahina niyang tawag. Tumingin ang binata sa kanya. Kung tatawid ako, mananatili ka ba sa tabi ko? Saglit na tumigil ang paghinga ni Kael. Gagawin ko ang lahat upang manatili, sagot nito. Hindi iyon pangakong buo. Ngunit sapat na iyon para kay Isay. Natatakot ako, bulong niya. Alam ko, sagot ni Kael. Ngunit hindi ka nag-iisa. Sa likod nila, ang aninong kanina pa nagmamasid ay bahagyang gumalaw. Mas lumapit, mas naging malinaw. At sa bawat paglapit nito, mas lumalamig ang hangin. Mas bumibigat ang pakiramdam. Wala ka ng oras, sabi ni Kyle. Bakit? Dahil hindi na lamang ako ang nagbabantay sa iyo, sagot niya. At kapag tuluyan silang nakalapit, hindi na niya tinapos ang pangungusap. Ngunit malinaw ang ibig niyang sabihin. Mabilis na tumayo si Isay kahit mahina ang kanyang katawan. Hindi ko kayang mawala ang lahat, sabi niya. Hindi ko kayang kalimutan ka. Tahimik na tumingin si Kyle sa kanya. At sa mga mata nito, may kakaibang liwanag. Hindi lamang mula sa kanyang pagiging nilalang ng kabilang mundo, kundi mula sa damdaming hindi na nito maitatago. Kung gayon, mahina nitong sabi. Huminga ng malalim si Isay. Pipiliin kong tumawid. Parang tumigil ang hangin. Ang anino sa likuran ay biglang kumilos. Ang balete ay tila mas naging madilim. At sa sandaling iyon, ang mundo ni Isay ay tuluyang nahati. Hindi na siya babalik sa dati. Marahang hinawakan ni Kael ang kanyang kamay. Makinig ka sa akin, sabi nito. Kapag pumasok ka, huwag kang bibitiw sa akin. Huwag kang matatakot sa mga makikita mo. At higit sa lahat, huwag mong kalilimutan kung sino ka. Tumango si Isay kahit nanginginig ang kanyang katawan. Handa na ako, bulong niya. Dahan-dahang inilapit ni Kael ang kanyang kamay sa puno ng balete. At tulad ng dati, unti-unting lumitaw ang liwanag. Ngunit ngayon, mas maliwanag. Mas malalim. Mas buhay. Ang pintuan ay muling bumukas at sa pagkakataong iyon, hindi na lamang ito isang tanawin.
Ito ay isang paanyaya, isang tawag, isang kapalaran. Napahigpit ang hawak ni Isay sa kamay ni Kael. "Kael, narito lang ako," sagot nito. Sa likod nila, ang anino ay biglang sumugod. Ngunit bago pa ito makalapit, isang malakas na liwanag ang sumiklab mula sa balete. At sa isang iglap, hinila ni Kael si Isay papasok. Sa unang hakbang pa lamang, nagbago ang lahat. Parang nawala ng bigat ang kanyang katawan. Ang hangin ay naging kakaiba. Hindi malamig, hindi mainit, kundi isang uri ng pakiramdam na hindi niya pa nararanasan. Napapikit siya. At nang muli niyang iminulat ang kanyang mga mata, wala na ang ilog, wala na ang baryo, wala na ang mundong kinagisnan niya. Sa halip, naroon siya sa isang kagubatan na kumikislap sa bawat galaw ng liwanag. Ang mga puno ay tila buhay. Ang lupa ay may sariling ningning. At ang hangin ay puno ng mga bulong na hindi niya maintindihan. Napahawak siya kay Kael. "Nandito na tayo," sabi nito. Ngunit sa halip na kapanatagan, may kakaibang pakiramdam na sumiksik sa dibdib ni Isay. Parang may nawawala. Parang may bahagi ng kanyang sarili na naiwan sa kabilang panig. "Kael," mahina niyang sabi. Tumingin ito sa kanya. "May mali," dagdag niya. "Normal lang iyon," sagot ni Kael. "Nasa ibang mundo ka na." Ngunit habang tumatagal, hindi na lamang iyon pakiramdam ng pagkabago. May kirot, may bigat. May unti-unting pagkapagod na hindi niya maipaliwanag. Napahawak siya sa kanyang dibdib. "Hindi ako makahinga ng maayos." Agad siyang inalalayan ni Kael. "Isay!" Biglang lumamig ang paligid. Ang liwanag ay tila nag-iba. At sa pagitan ng mga puno, may mga anyong unti-unting lumilitaw. Hindi malinaw, ngunit nakatingin, nagbabantay, naghihintay, at nagsisimula na. Mahina ngunit mabigat na, sabi ni Kael. "Ang ano?" tanong ni Isay. Hirap huminga. Ang sagot ay hindi niya kailangang marinig dahil nararamdaman na niya ang kanyang katawan. Unti-unti nang tumutugon sa mundong hindi para sa kanya. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay tumawid, naunawaan ni Isay ang tunay na kapalit ng kanyang pinili. Hindi sapat ang pag-ibig upang baguhin ang batas ng mundo. At habang siya ay nakatayo sa gitna ng kagubatan ng mga engkanto, may isang katotohanang hindi na niya matatakasan. Ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang nagsisimula. Ito ay unti-unti nang kumukuha sa kanya. Hindi pa man tuluyang nakakabawi si Isay sa kanyang paghinga, ay naramdaman na niya ang kakaibang bigat sa kanyang katawan. Ang mundong kanyang kinaroroonan ay napakaganda, higit pa sa anumang nakita niya sa buhay. Ang mga puno ay kumikislap na tila may sariling ilaw. Ang hangin ay may dalang banayad na halimuyak na hindi niya maipaliwanag, at ang lupa ay parang may sariling tibok. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi niya maramdaman ang kapayapaan. Sa halip may unti-unting kirot na kumakapit sa kanya. "Kael!" Mahina niyang tawag, hawak ang kanyang dibdib. Agad siyang inalalayan ng binata. "Nararamdaman mo na," sabi nito, puno ng pag-aalala ang tinig. Bakit parang lumalala?" Hirap niyang sabi. "Dahil nasa loob ka na," sagot ni Kael. "At ang iyong katawan ay hindi pa handa sa mundong ito." Napapikit si Isay. "Hindi ba ako masasanay?" tanong niya. Hindi agad sumagot si Kael. At sa katahimikan na iyon, unti-unting lumalim ang takot ni Isay. "Kael!" Muli niyang tawag, nanginginig ang tinig. "Tingnan mo ako," sabi nito. Dahan-dahang iminulat ni Isay ang kanyang mga mata. "Narito ka dahil pinili mo ito," ani Kael, "at hindi kita pababayaan." Ngunit kahit marinig niya iyon, hindi mawala ang pangamba sa kanyang dibdib.
dahil ramdam niyang may mali. Hindi ito simpleng pag-a-adjust. May kumukuha sa kanya. Sa paligid nila, unti-unting lumilitaw ang mga nilalang. Hindi sila ganap na tao. May ilan na maganda ang anyo, halos katulad ni Kael, ngunit may kakaibang kinang sa kanilang mga mata. May ilan namang tila gawa sa usok at liwanag, at ang iba ay hindi malinaw ang hugis. Lahat sila ay nakatingin kay Isay. Pinagmamasdan siya. Parang isang bagay na bago. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Napahigpit ang kapit ni Isay sa braso ni Kael. Bakit sila nakatingin? Tanong niya. Dahil ikaw ay kakaiba, sagot ni Kael. Isang tao sa aming mundo. Hindi ba nila ako tatanggapin? Tahimik si Kael. At hindi lahat, dagdag niya sa wakas. Nanlamig ang pakiramdam ni Isay. May mga tutol? Tanong niya. Oo, sagot ni Kael. May mga naniniwala na ang tao ay hindi dapat tumawid. Bakit? Dahil ang presensya mo ay maaaring magdulot ng pagbabago, paliwanag niya. At hindi lahat ay handang tanggapin iyon. Muling sumikip ang dibdib ni Isay. Hindi pa man siya nakakagalaw ng maayos sa mundong ito, may mga mata nang nagmamasid sa kanya. Hindi lamang may pag-usisa, kundi may pag-aalinlangan. At marahil, may galit. Habang naglalakad sila sa loob ng kagubatan, mas lalo pang naramdaman ni Isay ang panghihina. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawawalan ng lakas. Ang kanyang paghinga ay nagiging mabigat. At ang kanyang paningin ay paminsan-minsang lumalabo. Hindi ko kaya. Mahina niyang sabi. Huminto si Kael. Hindi niya pinakawalan ang kamay ni Isay. May isang paraan, sabi nito. Para saan? Upang mapatatag ang iyong katawan, sagot niya. Paano? Tumingin si Kael sa malalim na bahagi ng kagubatan. May isang lugar dito, anito. Isang sagradong bahagi ng aming mundo. Doon, maaaring matulungan ang isang katulad mo. Katulad ko? Tanong ni Isay. Isang tumawid. Napatingin si Isay sa kanya. May iba pa? Mayroon, ngunit hindi lahat ay nagtagal. Nanikip ang dibdib ni Isay. Kung gayon, ano ang mangyayari sa akin? Kung hindi ka matutulungan, sagot ni Kael, unti-unti kang manghihina hanggang sa tuluyan kang mawala. Parang tumigil ang kanyang puso. Mawawala? Hindi lamang mamamatay, sabi ni Kael, kundi maglalaho. Parang hindi ka kailanman naging bahagi ng mundo. Napaluha si Isay. Ganito ba ang kapalit ng pinili ko? Hindi agad sumagot si Kael. Ngunit sa kanyang katahimikan, naroon ang sagot. Sa sandaling iyon, may isang nilalang ang lumapit sa kanila. Mas malinaw ang anyo nito kaysa sa iba. Mukha itong babae, maganda. Ngunit may kakaibang lamig sa kanyang aura. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng liwanag na hindi pangkaraniwan. Huminto ito sa harap nila. At siya ang pinili mong dalhin? Tanong nito kay Kael. May lamig ang kanyang tinig. Hindi pag-uusisa, kundi paghuhusga. Tumayo ng tuwid si Kael. Siya ang pinili ng pintuan, sagot nito. Hindi iyon sapat, sabi ng nilalang. Ang mga tao ay mahina, hindi sila dapat narito. Napayuko si Isay. Hindi ko ginusto na maging ganito, mahina niyang sabi. Napatingin sa kanya ang nilalang. At sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. May kung anong sumilip sa tingin ng nilalang. Hindi galit, kundi isang uri ng malamig na pag-aaral. Ngunit pinili mong tumawid, sabi nito. Oo, sagot ni Isay, kahit nanginginig ang kanyang tinig. Kung gayon, dapat mong tanggapin ang kapalit. Nanahimik ang paligid. Ang mga nilalang sa paligid ay tila mas naging mapagmasid.
At ano ang kapalit? Tanong ni Isay. Bahagyang ngumiti ang nilalang. Ang iyong sarili. Nanlamig ang buong katawan ni Isay. Hindi ko maintindihan, sabi niya. Upang manatili ka rito, paliwanag ng nilalang, kailangan mong maging katulad namin. Napatingin si Isay kay Kael. Posible ba iyon? Tanong niya. Tahimik si Kael. At may kapalit iyon, dagdag ng nilalang. Ano? Ang iyong pagiging tao. Parang gumuho ang mundo ni Isay. Kung pipiliin ko yon, ano ang mangyayari sa akin? Magbabago ka, sagot ng nilalang. Hindi agad, ngunit unti-unti, hanggang sa hindi mo na maalala kung sino ka noon. Napaatras si Isay. Hindi, bulong niya. Ngunit habang sinasabi niya yon, naramdaman niya ang kanyang panghihina, ang kanyang paghinga, ang kanyang katawan na tila hindi na tumutugma sa mundong ito. Wala ka ng ibang pagpipilian, sabi ng nilalang. Mayroon, biglang sabi ni Kael. Napatingin ang nilalang sa kanya. May isa pang paraan, dagdag ni Kael. Alam mo kung ano ang ibig sabihin yon? Malamig na sagot ng nilalang. Oo, sagot ni Kael. Napatingin si Isay sa kanya. Ano yon? Tanong niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi agad sumagot si Kael. At sa katahimikan na iyon, mas lalong lumalim ang takot ni Isay. Dahil pakiramdam niya, ang susunod na desisyon niya ay hindi na lamang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa kung sino siya at kung sino ang handa niyang mawala. Tahimik ang kagubatan, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Sa gitna ng mga kumikislap na puno at mga matang nagmamasid, naroon si Isay, mahina, nanginginig at unti-unting nawawalan ng lakas. Sa kanyang tabi ay si Kael, hindi bumibitaw, ngunit halatang may dinadalang mabigat na pasya sa kanyang dibdib. Sa harap nila ay ang mahiwagang nilalang na tila may kapangyarihang higit sa iba. At ano ang sinasabi mong paraan? Malamig na tanong ng nilalang kay Kael. Huminga ng malalim si Kael. May ritual, sabi nito. Isang sinaunang paraan upang mapanatili ang buhay ng isang tumawid nang hindi niya kailangang tuluyang mawala ang kanyang pagkatao. Nag-iba ang anyo ng nilalang. Alam mo kung gaano kabigat ang hinihingi ng ritual na iyon, sagot nito. Oo, tugon ni Kael. Napatingin si Isay sa kanya. Ano ang ritual? Tanong niya, pilit pinatatag ang kanyang tinig. Saglit na tumahimik si Kael. At ang kapalit ay hindi mo magugustuhan, dagdag ng nilalang. Sabihin mo sa akin, mariing sabi ni Isay. Hindi na siya umatras. Hindi na siya nag-alinlangan. Sa puntong iyon, handa na siyang marinig ang anumang katotohanan. Dahan-dahang tumingin si Kael sa kanya. Upang manatili ka rito nang hindi tuluyang nawawala ang iyong pagkatao, sabi nito, kailangan mong magkaroon ng ugnayan sa mundong ito sa pamamagitan ng isang nilalang na kabilang dito. Hindi agad naunawaan ni Isay ang ibig sabihin. Anong klaseng ugnayan? Tanong niya. Hindi sumagot si Kael. Ngunit ang nilalang ang nagsalita. Isang bigkis, sabi nito. Isang pagsasanib ng lakas at diwa. Sa pamamagitan nito, ang isang tao ay maaaring manatili, ngunit hindi na siya magiging ganap na malaya. Nanlamig ang pakiramdam ni Isay. At sino ang magiging kabigkis? Tanong niya. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata ni Kael. At sa sandaling iyon, naunawaan niya. Hindi, bulong niya. Oo, mahina ngunit malinaw na sagot ni Kael. Napaatras si Isay. Hindi maaari, hindi mo kailangang gawin iyon, sabi niya. Kung hindi ko gagawin, sagot ni Kael, mawawala ka. May iba pang paraan. Wala, sagot ng nilalang.
Iyan lamang ang natitirang landas. Napahawak si Isay sa kanyang ulo, parang umiikot ang mundo. Kung tatanggapin niya ang alok, mabubuhay siya. Ngunit si Kyle, ano ang mangyayari sa iyo? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Tahimik si Kyle, ngunit ang nilalang ang muling sumagot. Ang kanyang lakas ang magiging sandigan mo, sabi nito. At habang tumatagal, ang kanyang pagkatao ay unti-unting mawawala. Nanlaki ang mga mata ni Isay. Hindi! Sigaw niya. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ng nilalang. Ganyan ang batas ng aming mundo, sabi nito. Walang bagay na ibinibigay ng walang kapalit. Napatingin si Isay kay Kyle. Bakit mo pa sinabi ito? Tanong niya. Bakit mo pa ako dinala rito kung ganito lang din pala ang mangyayari? Dahil ayaw kitang mawala, sagot ni Kyle. Ang simpleng sagot na iyon ang pinakamasakit. Hindi iyon paliwanag. Hindi iyon katuwiran. Kundi isang katotohanang hindi niya kayang tanggihan. Hindi ko kayang tanggapin iyan, bulong ni Isay. Hindi ko kayang makita kang maglaho para lang mabuhay ako. At hindi ko kayang makita kang mawala, sagot ni Kyle. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Pareho silang may luha. Pareho silang may takot. Pareho silang may pag-ibig na hindi sapat upang baguhin ang batas ng mundo. Kung hindi mo tatanggapin, sabi ng nilalang, unti-unti siyang mawawala at sa huli, walang matitira. Kung tatanggapin ko, sagot ni Isay, mawawala siya. Oo, tahimik ang kagubatan. Walang hangin. Walang galaw. Tanging ang tibok ng puso ni Isay ang kanyang naririnig. At sa tibok na iyon, may isang desisyon na kailangang gawin. Unti-unting lumuhod si Isay. Hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa bigat ng kanyang pinapasan. Bakit ganito? Bulong niya. Bakit kailangang ganito ang kapalit ng pag-ibig? Walang sumagot. Dahil ang sagot ay matagal nang umiiral sa mundo na ang pag-ibig kung minsan ay hindi sapat upang iligtas ang dalawang taong nais magkasama. Dahan-dahan siyang tumayo. Tumitig siya kay Kyle. At kung hindi ko tatanggapin ang ritual, sabi niya, ano ang mangyayari sa iyo? Mananatili ako, sagot ni Kyle. Ngunit mawawala ka. Kung tatanggapin ko, mananatili ka, sagot niya. Ngunit ako ang mawawala. Napapikit si Isay. Sa sandaling iyon, malinaw na malinaw ang lahat. Hindi ito pagpili sa pagitan ng buhay at kamatayan, kundi pagpili kung sino ang mabubuhay at sino ang mawawala. Kyle, mahina ngunit matatag ang kanyang tinig. Tumingin ang binata sa kanya. Salamat, sabi niya. Para saan? Tanong ni Kyle. Sa pagligtas sa akin, sa pagmamahal sa akin, at sa pagbibigay sa akin ng dahilan upang makita ang mundong ito. Napailing si Kyle. Huwag mo akong pasalamatan, sabi nito. Sabihin mo na lang kung ano ang pipiliin mo. Muling tumingin si Isay sa kanya. At sa pagkakataong iyon, wala nang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi ko kayang mabuhay sa mundong ito kung mawawala ka, sabi niya. Nanlaki ang mga mata ni Kyle. Isay, pipiliin kong manatili bilang tao, dugtong niya. Kahit ang kapalit ay ang aking pagkawala. Tahimik ang paligid. Ang mga nilalang ay tila nagulat. Si Kyle ay hindi agad nakapagsalita. Hindi mo kailangang gawin ito, sabi nito. Kailangan, sagot ni Isay. Dahil ito ang tanging paraan upang manatili akong ako at hindi maging dahilan ng pagkawala mo. Unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Mas gugustuhin kong mawala kaysa mabuhay sa mundong hindi ka na bahagi. Nanlumo si Kyle. At mas gugustuhin kong mawala kaysa makita kang maglaho, sagot nito. Ngunit sa pagkakataong iyon, si Isay
ang hindi na umatras. Hindi na ito tungkol sa kung ano ang gusto natin, sabi niya, kundi kung ano ang tama. Muling natahimik ang kagubatan. At sa katahimikang iyon, isang sakripisyo ang unti-unting nabuo. Dahan-dahang lumapit si Isay kay Kael. Hinawakan niya ang mukha nito. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot. Hindi na siya nag-aalinlangan. Kung may susunod pang buhay, bulong niya, hahanapin kita. Napapikit si Kael. At kung may paraan pa upang baguhin ito, sagot nito, gagawin ko ang lahat. Ngunit pareho nilang alam na wala na. Sa likod nila ang nilalang ay tahimik na nagmasid. At napili na ang landas, sabi nito. Unti-unting nagbago ang hangin. Ang liwanag ay lumamlam. At sa paligid ni Isay, may kakaibang pakiramdam na unti-unting kumakapit. Parang hinahatak siya palayo. Ngunit sa sandaling iyon, hindi siya natakot. Dahil sa kabila ng lahat, naramdaman niya ang pag-ibig na hindi kayang burahin ng anumang mundo. Unti-unting nagbago ang paligid. Ang kagubatan ng mga engkanto na kanina'y puno ng liwanag ay tila lumamlam. Ang mga kumikislap na dahon ay nawalan ng ningning at ang hangin ay naging mabigat, tila ba may isang bagay na tinatapos. Sa gitna ng pagbabagong iyon, nakatayo si Isay. Tahimik, handa, at sa kanyang harapan si Kael, ang binatang minsang naging lihim, naging kaibigan, at sa huli, naging pag-ibig na hindi niya inaasahang darating sa kanyang buhay. Ngunit ngayon, kailangan niyang iwan. Dahan-dahang humina ang kanyang katawan. Hindi na yon ang uri ng panghihina na dulot ng sakit, kundi isang unti-unting paglalaho, parang ang kanyang anyo ay hindi na kayang manatili sa mundong iyon. Isay, mahina ang tinig ni Kael. Lumapit ito, ngunit sa bawat hakbang niya, tila may puwersang pumipigil. Lumayo ka, sabi ni Isay, pilit nang ngumiti. Ayokong ikaw ang masaktan. Hindi ko kaya, sagot ni Kael. Hindi kita kayang hayaan. Pero kailangan mo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong iyon, wala nang takot. Wala nang pag-aalinlangan. Tanging ang katotohanan na ang pag-ibig nila ay hindi sapat upang panatilihin silang magkasama sa iisang mundo. Hindi ko pinagsisisihan, sabi ni Isay. Ang alin? Tanong ni Kael, nanginginig ang tinig. Ang makilala ka. Tumulo ang luha sa mga mata ni Kael. At sa unang pagkakataon, ang tahimik at matatag na binata ay tuluyang nabasag. Ako ang may kasalanan nito, sabi niya. Kung hindi kita nilapitan, kung hindi kita hinayaan, kung hindi kita nakilala, putol ni Isay, hindi ko malalaman na may ganitong uri ng pag-ibig. Tahimik na napayuko si Kael. At sa katahimikang iyon, mas lalong naging malinaw ang sakit na hindi na nila maiiwasan. Sa paligid nila, unti-unting lumilitaw ang liwanag, hindi tulad ng dati, kundi isang malamlam na ningning na tila naghahanda sa pag-alis ni Isay. Ang nilalang na kanina pa nagmamasid ay muling nagsalita. Ang kanyang oras ay nagtatapos, sabi nito. Hindi sumagot si Kael. Hindi niya kayang tanggapin. Ngunit kahit hindi niya tanggap, hindi niya kayang pigilan. Dahan-dahang lumapit si Isay. Sa kabila ng puwersang humihila sa kanya, nagawa niyang itaas ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang pisngi ni Kael. Alagaan mo ang mundo mo, bulong niya. At ikaw, sagot ni Kael, hirap magsalita. Huwag mo akong kalimutan. Umiti si Isay. Isang ngiting puno ng lungkot, ngunit may halong kapayapaan. Hindi kita makakalimutan, sabi niya. At kahit mawala ako, alam kong may bahagi ko na mananatili sa iyo. Humigpit ang hawak ni Kael sa kanyang kamay. Ngunit unti-unti naramdaman niya na nawawala na ang init ni Isay. Parang hinahawi ng hangin. Parang unti-unting tinatanggal sa kanyang hawak. Isay, tawag niya,
desperado. Ngunit hindi na siya makalapit. Ang liwanag ay unti-unting bumalot kay Isay. At sa loob ng liwanag na iyon, ang kanyang anyo ay nagsimulang maglaho. Hindi biglaan, kundi marahan. Parang isang alaala na unti-unting kumukupas. Sa huling sandali, muling nagsalita si Isay. Kael, tumingin siya sa binata. At sa susunod, sana sa iisang mundo na tayo. Tumango si Kael kahit hindi niya alam kung kailan o kung paano mangyayari iyon. Maghihintay ako, sagot niya. At iyon ang huling sandali. Unti-unting nawala si Isay hanggang sa wala nang natira. Tahimik ang buong kagubatan. Walang gumalaw, walang nagsalita. Tanging si Kael ang nanatiling nakatayo. Hawak ang hangin na kanina'y may laman. Dahan-dahan siyang lumuhod. At sa unang pagkakataon sa kanyang mahabang buhay, umiyak siya. Lumipas ang panahon. Hindi na muling nagbukas ang pintuan para sa isang tulad ni Isay. Ang balete ay nanatiling tahimik. At ang ilog ay patuloy na dumadaloy, na parang walang nangyaring kakaiba. Ngunit sa ilalim ng punong iyon, may isang alaala na hindi kailanman mawawala. Sa tuwing iihip ang hangin, may bulong na maririnig. Hindi malinaw, hindi ganap, ngunit sapat upang maramdaman na may isang pag-ibig na minsang umusbong sa pagitan ng dalawang mundo. Si Kael ay nanatiling tagabantay, ngunit hindi na siya katulad ng dati. Mas tahimik, mas malalim ang kanyang mga mata, at sa bawat araw na lumilipas, may isang alaala siyang hindi kayang pakawalan. Ang dalagang hindi natakot. Ang dalagang pumili ng pag-ibig kahit ang kapalit ay ang kanyang sarili. At sa isang gabi, habang nakatayo siya sa ilalim ng balete, may narinig siyang mahinang tinig. Hindi mula sa mundo niya, kundi mula sa hangin. Kael, napapikit siya. Hindi niya alam kung iyon ay alaala lamang o isang himig mula sa ibang dako. Ngunit hindi niya na kailangang malaman dahil sa kanyang puso. Si Isay ay hindi kailanman nawala. Wakas.